Urgente! Umatras ang Iran na buksan ng Hormuz at lumabas si Donald Trump na may napakalaking tagumpay sa pangyayaring ito. Ngayong Biyernes, ika-17 ng Abril 2026 inihayag ng Teheran na ang kipot ng Hormuz ay ganap ng bukas para sa pagdaan ng mga komersyal na barko. Iyan pa lang ay isa ng napakalaking balita. Ngunit ang detalye na nagiging dahilan para maging tagumpay na pampulitika ito para sa Estados Unidos ay iba pa. Kinumpirma ng gobyerno ni Trump sa parehong araw na patuloy pa rin ang blokadang pandagat laban sa Iran hanggang sa magkaroon ng pinal na kasunduan. Sa madaling sabi, binuksan ng Iran ang ruta pero hindi binawi ng Estados Unidos ang presyon. Ganito ang nangyari. Matapos ang ilang araw ng tensyon mga banta tungkol sa enerhiya at tunay na panganib sa kalakalan, umatras ang rehime ng Iran sa pinakasensitibong bahagi ng krisis. Ang nag-anunsyo ay ang Iranianong kalihim na si Abbas Arakit. Ang nakinabang sa resulta sa politika ay si Trump. Dahil napagtanto ng Iran na ang bantang pinananatili sa Hormuz ay bumabalik sa kanila, pinapataas ang kanilang pagkakabukod at pinalalakas ang posisyon ng Estados Unidos sa negosasyon. Pinakamahirap para sa Teheran ang bahaging ito ng politika. Sinikap ng rehimen magmukhang makapangyarihan. Ang pagpapatigil sa pandaigdigang kalakalan at pananakot sa kalaban ay nadulot ng kabaligtarang resulta. Napilitan ang Iran na magpakita ng normalidad, lalo na pagkatapos makita ang bigat ng blokeyong Amerikano, ang regional na presyon at ang reaksyon ng merkado. Si Trump naman, lumabas na parang siya ang nagpakita ng katatagan at hindi bumitaw. Isa itong napakalaking tagumpay para sa Estados Unidos. Ipinataw ng Washington ang gastos, tinanggap ng Iran ang dagok, at nakita ng mundo kung sino ang unang umatras. Matindi rin ang reaksyon ng merkado. Bumaba ang presyo ng Brent ng 10 tuldok, $59 at naging 88 tuldok, $80 kada bariles. Bumaba rin ang WTI na langis ng 10 tuldok, 80, kaya naging 8, 3 tuldok, 89 kada bariles, na siyang pinakamababang antas mula noong Marso 11. Kasabay nito, tumaas ang pandaigdigang stock market at government bonds habang nagpresyo ang merkado. Mas mababa ang agarang panganib ng energy shock. Sa gas, malakas din ang naging reaksyon. Bumaba ng 8.5% ang kontratang batayan sa Europa. Direkta ang mensahe, dahil bukas ang Hormuz, nabawasan ang panik sa presyo. Maaring ibenta ni Trump ang galaw na ito bilang isang tactical na tagumpay. Hindi dahil tapos na ang krisis, kundi dahil inihayag ng Iran ang pagbubukas ng ruta habang patuloy ang pressure ng Estados Unidos sa dagat. Si Trump mismo ang nagsabi na bukas na ang Hormuz at handa ng gumana, ngunit binigyang diin niya na nananatiling buo ang blockade laban sa Iran hanggang sa tuluyang matapos ang negosasyon. Sa Washington, malinaw, pinahupa ng Teheran ang pinakadelikadong bahagi ng pandaigdigang kalakalan pero nananatili pa rin ang sandata ng presyo ng Amerika sa usapan. Dagdag pa ng Reuters, ang binuksang ruta ay para lang sa mga komersyal na barko sa isang koordinadong koridor at nananatili pa rin ang blockade ng Estados Unidos laban sa Iran. Nagkaroon ng kaunting ginhawa, ngunit hindi pa normal ang sitwasyon. Umatras sa operasyon ng isang panig habang nanatili ang lakas ng kabila na maaaring makaapekto ng malaki sa ekonomiya. Tinuring ng merkado ang balita bilang senyales na mas maliit na panganib sa supply ng enerhiya kaya bumaba agad ang presyo ng langis. Kaya, ang buod ng kwentong ito, binuksan ng Iran ang Hormuz. Nagkaroon ng pagharang, bumagsak ang presyo ng langis at humina ang gas, kaya mas mahina ang rehimeng Iranian kaysa dati. Ang dating banta ay naging pagatras at ang dating gamit sa pananakot ay naging malayang daanan. At ang nakuha ni Trump ay isang bagay na bihira sa international na krisis, isang malinaw na imahe ng lakas, may agarang resulta sa ekonomiya at ang kalaban ay umatras sa harap ng buong mundo. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Umatras ang Teheran, nanalo ang Washington sa round na ito. Ang pananatiling bukas ng Hormuz ay naging simbolo ng kahihiyan at pagkatalo para sa rehime ng Iran.